Genesis 14. Iniligtas ni Abram si Lot. Nang panahong iyon, sina Haring Amraphel ng Sennar, Ariok ng Elasar, Kedorlaomer ng Elam at Tidal ng Goyim ay nakipagdigma kina Haring Bera ng Sodoma, Birsha ng Gomora, Shinab ng Adma, Shemeber ng Zeboim at Zoar ng Bela. Tinipon ng 5 haring ito ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim na tinatawag ding dagat na patay. Ang mga ito ay 12 taon nang nasasakop ni Kedorlaomer, ngunit nang ika-13 taon, nagkaisa-isa silang umaklas laban sa kanya. 1 taon buhat nang sila'y umaklas, dumating si Kedorlaomer kasama ang mga haring kakampi niya upang sila'y muling sakupin. Nalupig na niya ang mga bansang kanyang dinaanan, ang mga Rephaita sa Astaroth Karnaim, ang mga Zusita sa Ham at ang mga Emita sa Sabe Kiriataim. Tinalo na rin nila ang mga Horeo sa kabundukan ng Seir hanggang sa Elparan sa gilid ng disyerto. Buhat dooy bumaling sila patungo sa Kades o Enmaspat at sinakop ang lupain ng mga Amalakita at ng mga Amoreo sa Hasazon Tamar. Tinipon nga ng mga hari ng Sodoma, Gomora, Adma, Zeboim at Bela ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim. At doon nila hinarap sina Haring Kedorlaomer ng Elam, Tidal ng Goyim, Amraphel ng Sennar at Ariok ng Elasar, 5 laban sa 4. Natalo ang 5 hari at nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sodoma at ang hari ng Gomora ay nahulog sa balon ng alkitran na marami sa dakong iyon. Ang iba'y nakatakas papunta sa kabundukan, kaya't sinamsam ng 4 na hari ang lahat ng ari-ariang natagpuan sa Sodoma at Gomora, pati ang pagkain doon. Binihag din nila ang pamangkin ni Abram na si Lot, na nakatira sa Sodoma at kinuha ang lahat ng ari-arian nito. Isang takas ang nagbalita ng pangyayaring ito kay Abram na Hebreo na nooy nakatira malapit sa tabi ng sagradong kahuyan ni Mamre, isang Amoreo. Si Abram at si Mamre kasama ang mga kapatid niyang sina Eskol at Aner ay may umiiral na kasunduan. Pagkarinig nila sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Tinalo nila ang mga ito at hinabol hanggang Hoba sa hilaga ng Damasco. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot, ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. Sa pagbabalik ni Abram pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng Sabe na tinawag ding libis ng hari. Dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak at binasbasan. Pagpalain ka nawa, Abram, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng kaniyang nasamsam buhat sa labanan. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abram, "Iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo, subalit ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko." Ngunit sumagot si Abram, "Sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa, nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abram. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko. Ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin at ang bahaging nauukol sa aking mga kakampi. Hayaan ninyong kunin ni Aner, Eskol at Mamre ang bahaging nauukol sa kanila."